Mga kababayan, mga kawok, magandang araw sa inyong lahat. Ako si Lan ng hashtag Walk with Lan, inspired na tagapagbalita dito sa channel ng YouTube, hashtag Walk with Lan. No? Ang inspirasyon po natin ay sila kay Deo Makalma, kung saan ang katotohanan ay parang adobong walang lasa kung walang satar at katotohanan. Ngayon, sa gitna ng 2026, habang ang mundo ay nagiinit pa rin sa climate change, at ang ekonomiya natin ay parang roller coaster sa Enchanted Kingdom. Narito tayo upang pag-usapan ang pinakamalaking balita sa Malacanang, mula sa Malacanang, ang reported na biggest cabinet revamp ni Ferdinand Marcos Jr., ang Lucky Nine. Oo, mga kaibigan, parang loto na may siyam na numero, pero sa halip na jackpot, ito'y jackpot na kontrobersyal. Shoutout muna sa ating mga OFW sa United States, mga kababayan sa New York at California. Salamat sa pagpupuyat para sa ating bayan. Sa Canada, mga taga Toronto at Vancouver, kayo ang aming inspirasyon sa malamig na panahon. Sa Australia, mula Sydney hanggang Melbourne, keep fighting. Sa United Kingdom, London at Manchester, huwag kayong magpapatalo sa Brexit blues. Sa United Arab Emirates, Dubai at Abu Dhabi, salamat sa remittances na nagpapalakas sa atin. Sa Italy, Rome at Milan, Shao at maraming salamat. Sa Japan, Tokyo at Osaka, arigato gozaimasu. Sa Germany, Berlin at Munich, danke schön. At sa Hong Kong, salamat sa inyong suporta, at syempre sa ating mga kababayan dito sa Pilipinas, mula Luzon hanggang Mindanao, kayo ang tunay na bayani. Mga kabataan, mga youth na naghahabol ng pangarap sa TikTok at Instagram, ito'y para sa inyo upang maging kritikal at matalino sa politika. At mga OFW, habang kayo'y nasa abroad, kami rito ang inyong boses. Mga kawok, sa gitna ng kasinungalingan, ang katotohanan ang unang dinudurog. Pero kasama kayo, mga kawok, kaya nating itindig ang tama. Sumali na sa aking YouTube membership. Sama-sama, panatilihin nating malaya at walang takot ang boses natin para sa bayan. Salamat sa inyong solid na suporta. Mag-subscribe na sa hashtag WalkWithLan YouTube channel membership at maging bahagi ng ating masiglang laban. Hashtag laban para sa katotohanan, hashtag WalkWithLan. Ngayon, sumisid tayo sa balita. Ayon sa politiko, si Marcos ay naghahanda ng pinakamalaking shake-up sa kanyang cabinet, hanggang 9 na ahensya. Parang New Year's resolution, pero sa halip na gym, it's a purge time. Bakit? Dahil ang kanyang trust ratings ay bumabaksak na parang presyo ng bigas sa merkado. Mga kababayan, ito hindi basta revamp. It's a desperate reset para pigilan ang confidence crisis sa administrasyon. Magsimula tayo sa konteksto, mga kawok. Si Marcos Jr. na may ratings na parang thermometer sa taglamig ay nagre-review ng mga departamento tulad ng health, education, foreign affairs, tourism, transportation, information and communications technology, economy, planning and development, public works and highways, at Bureau of Customs. Siyam na ahensya, parang unlucky 9 sa Chinese superstition. Pero dito sa Pilipinas, it's unlucky for the officials. May konting satire tayo, Parang si Marcos ay naglalaro ng musical chair sa cabinet, pero ang musika ay ang bumabaksak na approval ratings. Bakit ngayon? Dahil ang taong bayan ay pagod na sa damage control. Every scandal, parang rerun ng teleserye, paulit-ulit, walang katapusan. At sa gitna nito, ang pinaka-hot seat, si Health Secretary Ted Herbosa. Mga kababayan, siya ang star ng show ngayon, pero hindi siya positive way, Parang siya ay si Vilma Santos sa pelikula, pero ang title ay Inangkin ang Iskandalo. Okay. Kape muna po tayo, Okay, shoutout ulit sa ating mga kabataan sa Pilipinas, mga estudyante sa UP at Ateneo. Gamitin nyo ito para sa inyong thesis, At sa mga OFW sa US, habang kayo'y nagtatrabaho sa hospitals, alalahanin ninyo ang DOH dito na parang emergency room na walang doktor. Mag-subscribe na, mga kawo, para hindi kayo mawala sa loop. Ngayon, pag-usapan natin si Herbosa. Ayon sa sources, si Marcos ay naghahanap ng replacement niya. Bakit?
dahil ang controversies ay parang traffic sa EDSA, walang katapusan. Complaints of incompetence, scandals na nagkakahalaga ng bilyones, parang siya'y magician. Pero ang trick niya ay gawing disappear ang public funds. Una, ang kanyang fraternity tie sa Upsilon Sigma Phi. Oo mga kaibigan, parang secret society sa Harry Potter. Pero dito, it's political protection. Si Martin Romualdez, pinsan ni Marcos, at si Saldico, sila raw ang shield niya sa past purges. Pero ngayon, even long-standing networks have limits. Parang relasyon na matagal. Pero kapag nawala ang trust, goodbye na. Si Herbosa, mga kaibigan, ay parang yung estudyante na laging nakakalusot dahil sa connections. Pero kapag dumating ang final exam ng public opinion, baksak pa rin. Mga kabataan, ito'y aral sa inyo. Connections help, but competence wins. At mga OFW sa Canada, kayo na may magandang healthcare system, tignan ninyo ang DOH natin. Parang comedy show, Sumali sa membership para sa exclusive content tulad nito. Okay, sumisid tayo sa mga factual scandals. Mga kawok, una, ang graft complaint sa ombudsman. May radio program. May radio program sa Media Servicio Production Corporation na ka-host niya kasi kasama si Albert Domingo at Tina Marasigan. At ang producer, asawa ni Marasigan. Conflict of interest, parang obvious na parang sikat na araw. Bilyon sa public funds, questionable dealings. Pangalawa, Noong August, ang Alliance of Health Workers ay nag-file ng complaint tungkol sa 44.6 million na psychiatric drugs na ibinigay sa Rotary Club of Quezon City na hindi naman authorized na mag-dispense ng gamot. Parang nagbibigay ng candy sa party, pero it's public money. Pangatlo, ang 1.29 billion pesos cash advance sa UNICEF para sa vaccines, unliquidated pa rin, Graphs at malversation accusations. Mga kababayan, sa panahon ng pandemya, ito'y parang betrayal ng bayan. At recently, isa pang complaint mula sa DOH employees tungkol sa 1.8 billion pesos na mobile primary care facilities. Unlawful interference sa bidding process. Parang rigged na raffle. Sino ang mananalo? Hindi ang taong bayan. Intellectually speaking, ito'y hindi basta korupsyon. It's systemic failure. Parang DOH ay Department of Hocus Pocus. Magic ang pera, nawawala. Mga kabataan, gamitin nyo ang critical thinking. Mga OFW sa Australia, ihambing nyo sa inyong transparent systems. Shout out sa Great Britain at UAE. Kayo na may strong anti-corruption laws. Tulungan nyo kaming mag-demand ng better. Mag-subscribe para sa mas maraming in-depth analysis. Ngayon, bakit ito mahalaga? Dahil ang revamp na ito hindi lang tungkol kay Herbosa. It's about the whole administration. With eroding trust, Marcos needs to show accountability. Pero tanong, is this real change or just window dressing? Parang repainting ng house pero ang foundation ay bulok. Sa konteksto ng siyam na ahensya, paano ito makakaapekto sa edukasyon, tourism, etc. Para sa mga kabataan, education revamp, sana hindi lang pangako. Para sa OFW sa Japan at Germany, foreign affairs, paano ito sa inyong protection abroad? Parang New Year's diet, full of promises, but by February, back to old habits. Shout out sa Italy at Hong Kong, kayo na tech savvy. Tignan ninyo ang DICT na under review. Sumali sa laban, mag-subscribe. Sa huli, mga kabok, itong Unlucky 9 ay test sa Marcos administration. Will it be genuine reform or more of the same? Tayo magdidesisyon sa pamamagitan ng pagiging vigilant. Mga kabataan, OFW, kababayan sa Pilipinas, US, Canada, Australia, Great Britain, UAE, Italy, Japan, Denmark, Germany, Hong Kong, kayo ang pag-asa. Mga kababayan, sa gitna ng kasinungalingan, ang katotohanan ang unang dinudurog. Pero kasama kayo, mga kawok, kaya nating itindig ang tama. Sumali na sa aking YouTube membership. Sama-sama, pananatilihin nating malaya at walang takot ang boses natin para sa bayan. Salamat sa inyong solid na suporta. Mag-subscribe na sa #WalkWithLan, YouTube channel membership at maging bahagi ng ating masiglang laban, #laban para sa katotohanan, #WalkWithLan. Salamat sa panonood. I-like, i-share at i-subscribe para sa mas maraming ganito hanggang sa susunod na episode. Mabuhay po ang Pilipinas!